Good morning. Oh, another good morning. Ayan, tinutulugan niyo ako eh. Ganyan talaga kapag nakakarinig tayo ng mga awitin. Sarap matulog, di ba? Yan naman ang signature talaga ng Metodista. Kongregasyon, simbahang punong-puno ng tinatawag nating musika. The singing congregation, the singing church, ang Methodist Church. Noon, ang mga praise and worship, o for 1,000 times to sing, how great thou art, ano ba yung mga iba? A mighty fortress, no? Ngayon naman, yung mga inawit natin sa ngayon. Yung mga himno na tinagurian natin ngayon, yun yung mga praise and worship na ginagamit ni na Chan Wesley noon. Marami nga, sabing ganon, gaya-gaya daw ang Metodista na praise and worship sa mga charismatic. No. Sapagkat bukod sa Moravian Methodist Church, ang isang kongregasyon na kung saan mga minamahal, singing congregation because of praise and worship. Kaya wag po tayong magkakamaling sabihin natin, ginaya lamang natin ito sa Victory Church, sa charismatic movement. No. Tayo talaga ang isa sa original na charismatic movement, ang ating church. We are liturgical and we are charismatic. Way back early 2000, medyo nagkaroon ng ano bang tawag doon? Nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa mga leaders and congregation. Na kung saan isa ako na na-assign doon sa kongregasyon natin na tinatawag nating medyo hindi lang sila divided or subdivided. Iilan ang naiwan because of that praise and worship sa church. Ayun pala, kaya ito yung mga tagubilin ko sa mga sumusunod na pastor. They should know the history ng ating iglesia. Gaya rin natin, alamin natin kung paano nagpasimula ang ating iglesia upang alam natin kung ano ang ating simbahan sa ngayon, then we know kung saan ito patutungo. God is good. And all the time, I meet isa sa pinakamahirap na aralin sa simbahan. All about money. Napakahirap. Bakit? That even Christ Himself, hindi niya na-implement sa mga tao na sinabihan niya how to manage their wealth. Isa yung bata-batang mayaman na lumapit sa ating Panginoong Jesus. Panginoon, ano pa po ang gagawin ko upang makamit ko po ang buhay na walang hanggan? Napangiti ang ating Panginoong Jesus, di ba? Sa kanya. Dahil alam ni Jesus na yung taong yun mayaman. At sinabi niya, sige, sell your position and give it to the needy. Alam niyo, kapag inuutosan tayo ng Panginoon, uumpisahan niya ito sa mas madali. At susukatin naman niya kung gaano na tayo ka-mature sa ating pananampalataya by implementing as difficult command. Pero alam po ninyo, may nagtanong sa akin minsan, Pastor, hindi sana nagkasala si Adan at si Eva kung hindi niya sana sila binigyan ng kautusan. Wala sanang kasalanan kung walang kautusan. Alam po ninyo, command, no, ay sukatan. Ang kautusan na binibigay sa atin ay sukatan yan ng ating tunay na pakikipagrelasyon sa ating Panginoon. Why there is a harmony of living in our surroundings in the community? Because we harmonize our lives sa batas ng the law of the land. We harmonize our lives.
Masasabi mo lahat ng gusto mo, magagawa mo lahat ng gusto mo. Huwag ka lang gagawa ng bagay na sisira ng iyong pribilehyo o taliwas sa batas or you will be sued. Di ba? O ganun din naman mga kapatid, napakahirap. Kasi nung sinabi ni Jesus, nagawa mo na ba ang mga kautosan? Lahat po ito mula ng aking pagkabata, sinunod ko na po ang 10 utos. O isa na lang ang kulang mo, sabi ng ating Panginoong Jesus. Sell your position, give it to the needy. The command is the barometer of our relationship. How we harmonize our lives with each other, kung paano natin binibigyan ng halaga ang tinatawag nating demarcation. And that is the command. Alam po ninyo, akala ko noon ang pinakamahirap na aralin sa tanan ng ating pananampalataya is all about the cross. Yun pala, ito pala yung isa. Bakit? Sabi ko, napakayaman sana ng iglesia ng Panginoon. If all of us bear, mga kapatid, yung pinakamahirap na kuman ng ating Panginoon, I gained it honorably, Pastor. Dugot pawis ko ang puhunan ko dito. No question about it. At it is not a question also whether we sell our position or not. In mind, in heart, how we cling our lives and how we give importance with that difficult command or situation na binibigay sa atin ng Panginoon. Well, anyway, inaawit din naman natin, halos linggo-linggo yan. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. This means God's word provides guidance, clarity, safety for daily living, helping people make decisions and avoid spiritual pitfalls sa mundong ibabaw na ating ginagalawan. And essentially acting as personal guide for life. Tandaan ninyo yung kinakanta natin yan, mga minamahal. The lamp represents immediate step-by-step guidance, while the light represents a broader view of the path ahead. It signifies the scripture, no, na kung saan it provides necessary direction in dark world to prevent one from stumbling in their walk of faith. 3 taon na magkasama ang ating Panginoong Jesus at ang kanyang mga disipulo. And yet, isa pa rin sa kanila. Ewan ko kung nagkamali o yun ay sadyang mas mahal niya ang pera. Because there was once a situation na kung saan may isang babae, alam natin ang kwentong ito, na nung malapit na ang ating Panginoong Jesus, ay dakpin isang babae sa isang tahanan, binasag niya ang mahal, isa sa pinakamahal na pabango na kanyang inihanda. At ito ay binuhos sa paa ng ating Panginoong Jesus at ang kanyang buhok ang kanyang pinangpunas dito. And same disciple ang nagsabi, kung ang pabango sana niyan napakamahal, ibininta na sana, hindi nakatulong pa sa mga nangangailangan. Napakaganda ng pananalita, but the motive is not true inside. Sa atin din, mga minamahal, kung ang salita ng Diyos ay lampara at ito'y liwanag sa ating buhay, and then makikita natin na sa pamagitan ng mga salita na binibigay ng ating Panginoong Jesus, it should have been the guide. It should have been the light with which our way, hindi tayo mahuhulog, hindi tayo, speaking of mahuhulog, magpagaling ka, Ate Ana. Nagulat ako sa GC natin, nanahimik ako doon, but prayerfully, nagulat ako, Lord,
Ganon yung kwento. Hindi tayo mahuhulog. Para minsan mahuhulog, hindi tayo magkakamali. When the word of the Lord is our lamp and our light, and then all that is in us, yung mga personal natin, nasisit aside dyan. Dahil mas mahalaga ang salita ng Diyos. Take a look at Jesus. Yung Matthew 4 verse 4, when certain visitor visit Jesus in the wilderness, nagfasting siya 40 days and 40 nights. He must have been that, gutom na siya. At ang bisita niya, sabing gano'n, ikaw anak ka ng Diyos, kayang-kaya mo namang gawing tinapay, itong batong ito, para ibsan mo ang iyong gutom. But Christ said, no, stone is a stone. It is created not for food. Should have been respected as kung ano yung kanyang pagkalikha. Hindi po yun original ng ating Panginoong Jesus, yung Matthew 4 verse 4. Man shall not live by bread alone. Hindi po original na yun. Nasa Deuteronomy chapter 8 verse 3 yun. That was his stock knowledge. Mga kapatid, in times of needs, ginamit niya ang lamparang yun, ang ilaw na yun sa kanyang pananampalataya. Hindi niya nawala yun during childhood. Akala natin kasi, ganun lang sila noon. Jesus, yung wisdom ni Jesus, nung siya nagumpisa ng ministry, pop, sabing ganun, siya na yun. No, dumaan din po siya sa proseso ng pag-aaral. And all of us, in like manner, dumaan din po tayo doon. And in Matthew 5, nakalahad doon the quality of being disciples of Jesus. Mapalad kayo, mapalad kayo, mapalad kayo. Ibig sabihin, taglay natin dapat ang kalidad na yon. That in times of needs, opportunity begins. In times of crisis, magliliwanag ang lampara at ilaw na yun na nasa sa ating buhay. And you know, my friend, Matthew 4 verse 4 was Christ quoted during his temptation in the wilderness to resist turning stones into bread. Ito, mga minamahal, yung kataga na sinabi ni Moises sa mga Israelitas that God feed them with manna in the wilderness to teach them to rely on Him. No? To rely on Him. Ibig sabihin, physical nourishment ay importante. Whereas spiritual nourishment through obedience to God and studying Scripture is essential for true life and purpose. Na hindi ito na isasantabi when we are being confronted by the very situations, by the troubles of life. We should stand above. At nagagamit natin ang mga teksto. Masaya ako, mga kapatid, na sa GC ng mga WCS, there those kayong mga tagapagturo, nagbibigay kayo doon. Sa mga UMM, MAYAF, MWF. What is difficult there is how you implement it in yourselves, with your lives, sa inyong organisasyon. Ibig sabihin, we have to prioritize spiritual needs over more material needs, mga minamahal. Now, punta tayo, dumako tayo. Introduction pa lang yon. Mag-uumpisa pa lang tayo. Amen? Parang ayaw nyo na ay. Nag-uumpisa pa lang po tayo. With Judas. And with sa mga disipulo. Kasama rito ang Matthew 21. When Christ entered Jerusalem as that. Binasa ni Teacher Jojo kanina, dalawang Jojong kumanta Teacher Jonathan. No, saya-saya nila. Hosanna to the highest, purihin ang dumarating sa ngalan ng Diyos. Pag nagpe-praise and worship tayo, anong sinasabi natin pag nagpe-praise? Yes, Lord, Amen, Lord. Hallelujah. Parang ganun tayo. Amen?
Ngayon, mga kapatid, ito ang ingatan natin. Medyo striking yung sasabihin ko first. Of course, what a shame that Judas, lakas talaga ng tambutsong yun ayo. Lalim na nitong ko natin. What a shame that Judas betrayed Jesus for 30 pieces of silver. Silver yung monetary kwan ng mga tao noon. It was again his greed for money that made him betray Jesus. Ingat din tayo. Baka akala natin we are giving our best to the Lord. Yun pala is still our money, our treasures, our accompaniment with Jesus betrays Him. No? Because money indeed can make people do inhuman things, such as betrayal of one trust. The love of money, sabi ni Paul kay Timothy, the love of money is indeed the root of all evils. 1 Timothy 6:10. Siguro, kung hindi pinahintulutan ni Judas ang pagmamahal sa pera, or if he did not allow money to take control of him, he would not have betrayed Jesus. Same way with us, if we do not allow our riches, our money, to take control of our lives, then it would have been a wonderful ministry and it would have been a wonderful service we can offer to the Lord. Kung hindi sana pinahintulutan ni Judas yun sa kanya, what a wonderful ministry to us. Pero mahal niya kasi ang pera and he allowed money to get the better of him. Yung mabuti sa kanya, pinahintulutan niyang mawala because of money. Yung mabuti sa atin, ingatan natin na mawala sa atin. Yung kabutihan natin sa Panginoon, yung kabutihan natin sa mga tao, yung kabutihan natin, ingatan natin na ito ay mawala. At ingatan din natin for sometimes, that we betray Jesus for our love and our compassion, especially with the Word. May mga paraan ba, mga kapatid, naranasan niyo ba? Napagsisihan ba natin that one time we betrayed Jesus? Because of power na gusto natin, because of authority na gusto natin. Not only in our secular organization, but even in government as well. We also betray Jesus when we are greedy with power to head church organizations. Isa yan. No? We must not let ourselves be taken by any form of greed from Satan. Mga minamahal. Dito, tingnan natin. If we look honestly into our hearts, we may recognize this story in the triumphant entry and with this fellowship's Last Supper with Jesus, It's not only about those people long ago. It is also about us. At times, we follow Jesus because of what He can do for us. Or what the Church of God can do for us. We seek Him in moments of need, in times of uncertainty, in seasons when we long for miracles, in times that our prayers are being answered. But when His ways challenge us, when His silence teasts us, when His path leads us to sacrifice, we may find ourselves drifting away. Di ba? Mas madaling umiwas, mas madaling umuwi na lang, mas madali na kumalas na lang, mas madali na iwanan na lang.
Napakadali, mga kapatid, upang palitan siya with the passing God of this world. Yun ang isang nakakahiya na gagawin ng isang Kristiyano. Imagine, binigyan ka na ng Panginoon ng dissenting pagkatao, dissenting pangalan, dissenting na identity, dissenting na pamumuhay, and yet, may gusto siya na ipagawa sa iyo. Mas madaling iwanan mo siya. Mas madaling talikuran siya. Mas madaling balikan ang Diyos ng sanlibutan. The allure of wealth, the pull of pleasure, the desire for power, and the many distractions that promise fulfillment. But at the end of the day, it leaves us empty. Without realizing it, my friend, we can turn Jesus into a God of convenience. What do I mean when I said we can turn Jesus as a God of convenience? Yung susundan lang natin siya, mga kapatid, kung ito ay umaangkop at umaayon lamang sa ating kalooban at kagustuhan. Pero pag hindi na, minsan hinahanap natin kung sino ang ating sisisihin. Yung pastor na yan. Yung chairman na yan. Yung leader na yan. Yung taong yan. Yung mga tao dyan. Kaya minsan tuloy, mga kapatid, nasisira yung buwelo ng ating ministry. Alam ko, mga kapatid, nahihirapan tayo ngayong panahon. Bakit? May mission vehicle tayo. May mission maray up tayo. May mission cafeteria tayo. Coming days, may mission VCS tayo. Kung ano-ano pa. Hindi ba ang lahat ito ay kalooban ng Diyos upang maging komportable ang bawat isa? Hindi ba't ang lahat ng ito ay kalooban ng Diyos upang magliwanag siya sa sanlibutan? Where are we? Ano ang gusto nating gawin sa mga ito? When Jesus entered Jerusalem, my friend, riding humbly on a donkey, He was welcomed with joy and celebration. The people cry out. Anong sabi nila? Hosanna to the Son of David! That moment, their hearts seems full of devotion. Pero ilang araw lang ang lumipas. After betrayal, suffering, and humiliation, nung nakita nila si Jesus ay nadudusta at nagdudusta na. Many turned away. Some even joined the voices that cried out, "Crucify Him!" No, nagigising kayo? Nagugulat kayo? Of course, if we look at the history, if we stand on their feet that time, if we stand on their sandals that time, if we stand on Christ's feet that time, what a painful reminder of how fragile human loyalty can be. Gaano kadalas, mga kapatid, na ang ating pananampalataya ay nakadepende lamang sa tinatawag nating comfort. How oftentimes our faith depends on blessings, on answered prayers. How quickly our commitment fades when faced with trials, sacrifices, or call to the true conversion. Because we lack that lamp, we lack that light. Ang kakulangan natin sa pagbibigay ng importansya sa salita ng Diyos, napakadali na tinatawag nating mag-turn left, mag-turn right, or about face. And so as we journey together through this Holy Week, mga minamahal, iniimbitahan po tayo ngayon sa okasyong ito upang alalahanin natin
ang sakripisyo ng ating Panginoong Jesus. We have to enter into it, to walk with Him, to stay with Him, even when the road leads to the cross. Let us pause and examine our hearts with sincerity and humility. Tanungin natin ang ating mga sarili. Let us ask for the grace to love Jesus not only in moments of joy, but also in moments of suffering. Not only when the times He gives, but simply because He is our Lord. He is our Lord. Hindi siya si Santa Claus na tumutugon nakikinig lamang, but He is our Lord. And as we stand, my friend, with the cross in this Holy Week, the lifetime question is that, will we remain with Jesus in faithful love, or will we too walk away when following Him becomes difficult? And that is a question and a challenge of a lifetime. But it is my ardent prayer, my friend, in thick or in thin, na tinatawag. Sa madaling daan, sa mahirap na daan, sa madaling pamamaraan at sa mahirap na pamamaraan, we remain family of God. And we remain in love with our Lord Savior Jesus Christ. We remain in love with His words. We remain in love in following Him. Good morning po sa inyong lahat. Isang papuring palakpak para sa Panginoon. Amen.